Welcome to Donmar TV News Channel. Oo, in all honesty, nakamomonitor lang namin yesterday na may galawan daw na parang ang kanilang isinisigaw ay Sara resign. So nagulat ako na sabi ko, ba't may ganung galaw? Sabi ko, for what reason nilang papa-resign si VP Sara, and to think sa survey, she is number 1 among the national elected government officials. Siya ang top 1 with the highest rating of 82%, 84%. So there's no valid ground for her to be removed in her office, considering that she's doing very well in her being the vice president, being the secretary of the Department of Education. Saan nila huhugutin yung isinisigaw nila na Sara Duterte resign? Yun yung inisip ko kahapon. So sabi ko, it's a short way for us to notify the members, the officers, the leaders of the volunteer supporters of VP Inday Sara Duterte. Pero inisip ko na, sabi ko, nandyan lang ang mga supporters. So hindi ako talaga nagdalawang isip. Sabi ko, itutuloy ko ang galawan. Which we decided dito sa Bonifacio Shrine. I hope napanood din nyo yung interview natin kay Agent Morales kahapon. Ngayon mga kababayan, kasi gusto ko lang bigyan ng diin yun doon sa pinag-usapan namin sa warrant of arrest na kawawa talaga yung mga Pilipinong walang koneksyon o mga ordinaryo na bibigyan na lang ng kaso ng kanilang mga kalaban na may koneksyon sa gobyerno o mga bataan ni Marcos Jr. So I hope napanood kasi very educational po yon. At sana matuto din kayong ipaglaban ang inyong karapatan, ang inyong constitutional rights na hindi tayo basta-bastang magpapasindak na lang o magpapatakot na lang dito sa gobyernong bangag. Okay? Ngayon mga kababayan, yung warrant of arrest na yon, dahil ulitin ko, ako man ay binigyan ng warrant of arrest ni Lee Satanas, ni Marcos Jr. sa pamamagitan ni Anthony Taberna. Hindi po yan lingid sa inyong kaalaman na sila ay nag-invento ng address, and that is perjury. Kung ako po ay nandyan sa Pilipinas, ay pwede ko silang kasuhan ng bonggang-bongga like si Anthony Taberna sa pag-invento niya ng kasinungalingan. At marami actually, pero wala nga pong hustisya sa Pilipinas. Wala nang batas sa Pilipinas dahil bangag na ang gobyerno ninyo. Imagine ninyo mga kababayan, classic example nga ako na sumuporta sa kanila na alam ng gobyernong ito, even yan si Tabernang Bugo. Alam niya sa sarili niya na ako'y nakatira sa Pilipinas. Sa Pilipinas, sa US. Pero ibig sabihin, gumawa sila, nag-invento sila ng kwento para mapabigyan ako ng warrant of arrest para pag umuwi ako pag nagbakasyon ako, kasi when you say umuwi, dyan ako nakatira. But I am no longer in the Philippines. Okay? So mga kapalangga, bigyan mo siya ng ano. So ngayon, okay, sige lang. Bangag na bangag ngayon. Baka lumusot ng bonggang-bongga. Okay, so hindi na po ako nakatira sa Pilipinas. Okay, so nag-invento sila ng address para ma-warrant of arrest. Ma-issuean ako na warrant of arrest. Again, ang sabi nga dyan ni Jojo Morales, ni Agent Morales, hindi porket na-book ka, na mag-shot ka, at na-issuehan ka ng warrant of arrest, talaga ikaw ay convicted na katulad ni Jinggoy Estrada. 'Di ba? Na bag-shot, convicted siya sa bribery o pagtanggap ng suhol. So ano yung gusto kong idiin? So ito yung madilim na katotohanan na ito yung sitwasyon sa Pilipinas. 'Di ba? Okay? So ngayon, mga kababayan, right. Doon pinag-usapan nga, what if kung wala ka nang pamasahe
pang-tuition fee ng anak mo, wala ka ng pagkain. Tapos si Lisa Ahas, si Bangag Jr., dahil ikaw ay ordinaryong, let's say, vlogger ka or commenter ka, hinanap nila yung pangalan mo, let's say Juan de la Cruz. Kunyari si Juan de la Cruz ay nag-comment na ganito, na ganyan, si Lisa ay kidnapper, mga ganon. 'Di ba? Dahil, nanonood sila dito at talaga totoong kidnapper ang hinayupak na yan. Tapos bigla kayong isi-single out, yung pangalan nyo, 'di ba? Makikita, 'di ba, minsan yung iba sa inyo merong blue check, merong verification, yung badge. So pag may verification kasi sa Facebook badge, yan yung it's either your page or your identity or personality. So kakasuhan ka na lang ng wala kang kamalay-malay dahil lang sa iyong comment. Dahil lang sinabi mo siya ay kordoroy ang mukha. So, ito yung gusto kong ipaunawa sa mga tao, kahit saan mang sektor, na ito po isang madilim na nararanasan nyo dyan sa Pilipinas, lalo na itong sa bangag na administrasyon na ito. So, yan ang, sabi ko nga, hindi ko alam kung 1, 2, 3 o 1,000,000 warrant of arrest ang meron ako sa Pilipinas dahil nga gustong-gusto nga akong ipagurgur ni Lisa at ni Marcos Jr. Ulit-ulitin ko, na-report ko na po sila yan sa local authorities at na-report ko na rin sila sa FBI. So ngayon, ang sinasabi natin dito, ganito po katalamak. Ginawa nila kay Morales, ginawa nila sa akin, gagawin nila even kay Pastor Queboloy, 'di ba? Yung mga lumang kaso, hinalungkat nila. Ngayon, mga kababayan, bago ako tumutok dun sa extradition, dahil talagang nakakagalit itong hinayupak na to. So ngayon, ito mga nangyayari sa Bamban mayor na ito, yung kesyo, hindi niya matandaan kung saan ba siya ipinanganak, birth certificate, mga dadada, hindi ko yun tinutukan. Okay? At later on, sinasabi ni Kuting na lahat daw ng tao sa Tarlac, kilala niya, pero hindi daw niya matandaan na itong taong ito ay, taga-Tarlac, mga ganon. Pero may mga lumalabas sa pictures na nakasama at sinuportahan niya sa campaign, di ba? So, yun yung palangga. Yeah, yesterday once more. Ngayon, mga kababayan, so hindi natin hindi naman dapat patulan. It's good na nandiyan kayo. Pero yun po ay pang cover sa issue ng PIDEA leaks kay Morales. Okay? Tapos yung mga sinasabi ng isang patay gutom, tunay na patay gutom na na advisor ni Kuting sa anti-poverty daw. Oh my God. 'Di ba yung mga sinasabi na hindi daw naghihirap ang Pilipinas kasi daw maraming tao sa mall, matagal nang may tao sa mall. Bago ko panilisan ang Pilipinas, bago pa ako nag-migrate sa Amerika, marami ng tao sa mall. Pero hindi ibig sabihin yan ay mayaman sila. Dahil ang mga tao sa mall, yung iba dyan nagpapalamig. Isa ako doon, maaring isa sa inyo. Kahit wala kayong pera, kung gusto nyong pumasok sa mall, lalo na ngayon mainit sa Pilipinas, kaya yung mga taong yan nasa mall kasi dahil sa sobrang init ng panahon, ang karamihan walang air condition sa kanilang bahay. So, pumupunta sila sa mall. At ngayon, ang gusto kong sabihin dito sa VOVO na tunay na patay goods, okay? Siya ay talagang karapat-dapat lang talaga na tinanggalan ng lisensya dahil saan ka nakakakita? Hindi daw naghihirap, kathang isip lang daw ng Pilipinas o gawa-gawa o haka-haka lang ng mga Pilipino na kayo ay naghihirap. Yun naman pala eh. Bakit nag-spend pa ang gobyerno sa jutang ginines na VOVO na yan? Okay? Diyan sa anti-SAR niya, anti-poverty eclabouche na kung wala palang mahirap na Pilipino. Imagine mo? Kung wala palang mahirap na Pilipino, okay ba signal natin? Pasensya na kayo sa signal. Okay, kasi hindi maganda signal natin ngayon. Hindi ako nakapagbayad. hindi maganda ang signal natin ng bonggang-bongga. Alright? Pero okay lang, at least narinig niyo yung bells ko. So ngayon, yan yun, mga kababayan. So, kita mo, kasi gusto nilang i-cover up yung PIDEA leaks. Okay?
Sabi ni VT sila ang fake news na hindi naghihirap ang Pilipinas. See that? Ganito yung mga bangag. Ganito yung mga taong contaminated or under the influence of pulburon, under the influence of pinagbabawal na ang tingin nila sila ay matino, tayo ay hindi matino, yung common tao. Sa tingin nila yung mga naghihirap na Pilipino, lahat hirap na mga OFW, kayo ay mayaman. Well, we all know na ito ay cover up. We all know na ito ay pangbangag lamang. Kasi nga, talagang bagsak na itong si Marcos Jr. kasi international, sabi ko nga, alam na ng taong bayan na itong bangag na si Marcos Jr. ay talagang pulboronic. Alright? Tapos ang sinasabi pa nitong VO kiss us kay Lisa Ahas. Bigyan ko lang uli doon sa mga kilala sa akin. Alam mo yung abogado na yan, alam mo yan, disbar na pala, talagang patay goods yan. Kasi, alam mo, nung nakasabay ko ngayon sa inauguration na yan, pati upuan, ninanakaw nila ng pamilya niya. Parang Marcos talaga. Upuan, bakit? You know that, na sa inauguration, yung naka-save na upuan for me, not naka-save, first come, first serve yun. Nalagay ko yung bag ko na doon ako nakaupo. Ninakaw ng pamilya yan. Upuan pa lang ninanakaw nyo na ng pamilya mo, ng anak mo na nakikinabang dyan sa presidential communications. Talagang magkikiss-ass ka kay Lisa dahil binigyan ka ng trabaho at pinapasweldo ka nang wala ka namang ginagawa. Yan ay pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mga kababayan, pati upuan ninanakaw niya. Yes, magnanakaw ng upuan niyang hunghang na yan. Diba? So doon pa lang. Okay? So kaya yung pagkikisas na kay Lisa, kay Jahas, kay kidnapper, kay Marcos Bangag, ay talagang kailangan niyang gawin yan para manatili siya sa pwesto niya dahil kung wala siyang trabaho na disbar na, ay talagang manglilimahid siya sa gutom. Dahil sabi ko nga, yung mga Chinese friends o mga negosyante dyan ay inuutangan mo, kinakwartahan mo, nagrereklamo na sa'yo, nagpapalibre ka, resort, restaurant, para makalamon ang pamilya mo. Ikaw yan. Kaya kahit nga kainin mo ang kipay ni Lisa, kakainin mo para lang manatili ka sa trabahong yan. Kahit na lunukin mo ang jetlog nicotine, na kasing liit ng naphthalene balls, lulunukin mo sa ngalan ng trabaho. Tandaan mo yan at i-cover up mo itong issue ngayon sa PIDEA leaks. Ganyan kayo mangdila ng, kahit palunok mo, kahit ipalunok ni Lisa sa'yo, ang ihi niya, lulunukin mo. Pati ovary niya kung meron pa. Diba? Gagawin at gagawin niya yan to cover up itong bangag na ito. Kaya ngayon, di ba? Ang nangyayari ngayon, mga kababayan, gusto nilang gurgurin itong PIDEA leaks na ito. Obvious naman, okay? Obvious naman, mga kababayan, na si Bangag Jr. ay talagang at si Lisa ay willing magbayad ng tao through James Kumar, through Picoy, di ba? At kay Romy, I hope si Romy ma-interview natin, ano? Oy, Romy. Romy Enriquez. Di ba? I hope magsalita ka ng katotohanan. Ba't ganun pa man? Mga palangga, eto gusto nilang gurgurin ang PIDEA leaks kasi talagang sukul na sila dito. Tapos ang sabi pa ng mga alipores ni Lisa Smags, yung mga kulang na lang lunukin yung kay Paila Boom niyang bulok pa sa pinakabulok na malansang isda, di ba? Kaloka. Ipagtatanggol talaga yan kasi hindi sila makalamon. Hindi sila makakain kapag hindi nilunok ni VO, lahat sila. Yung itlog ni Kuting na kasing laki ng naphthalene balls at kasing amoy ng naphthalene balls. Mabuti pa kayo naphthalene balls. Di ba, nung bata ko, parang minsan inaamoy, parang Judictus Benedictus. Yung nag-amoy sa inyo ng naphthalene balls nung kayo'y bata pa. Okay, ganito. So yan, gusto nilang i-cover up. Pati yung si Jinggoy, di ba, nangangamoy Senate President, lahat. So lahat sila, nakita ninyo,
kahit na kitang-kita ng taong bayan, ng netizens, na si Bangag Jr. ay umiiwas dito sa drug test na ito, ganyan-ganyan. Tapos meron pa ngang sinasabi si VO na ako daw ay nagtatago sa Amerika. Julul talaga tong VO. Alam mo, ang nagtatago, hindi na kayang mag-live. Okay? Ang nagtatago sa bundok. Alright? Yun ang tunay na nagtatago. Yan ang mga kababayan. Si Lisa lahat yan, si Marcos Bangag lahat yan. Ang kumukumpas ang presidential communications kung anong ilalabas nilang panira against me and Morales at lahat ng mga nagkikriticize katulad ng DZAR, SMNI, Roque, Glenn Chong, Vic Rodriguez, lahat kaming nagsasalita. Yaan ang ginagawa nila. Actually, nauna ng biktima dyan si Teves at si Bantag. Dadako tayo dyan mamaya, mga kababayan. At dahil, di ba, kanino ba nagsimula yung dokumento na yan? Sa akin. Di ba? Ako ang nag-expose yan. At nagkaroon ng Senate hearing at pinag-uusapan ngayon at naapektuhan sila dahil totoo naman. Kasi kung hindi yan totoo, hindi ka maapektuhan. Kung yan ay gawa-gawa yang pagiging addictus benedictus ni Coting. Bakit? Sabi ko nga, well, pwede talaga sila magkaso ng fabricated crime against kahit kanino. Kahit sa akin, kay Morales, ginawa na kahit sa inyo mga palaga. Kahit, mga katang Avelino Reyes, yes, thank you palangga. Walang matinong pag-iisip sa isang taong bangag. Exactly. So, kaya nilang gawin lahat sa atin. Kaya nga, tulad ngayon, yung mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea, yung mga floating, kapopos lang ni Attorney Vic, yung mga floating na mga star, 3-star general, 2nd star, 1st star. Diba? We'll talk about that later. Okay? I have to read about, hindi ko pa na basa ng bonggang-bongga yon. So ngayon, ganun pa man, so yung mga taong nagsasalita, taong nagsasabi ng katotohanan, ginugurgur nila sa pwesto. I-float nila, even yung mga taong yan pinaghirap, mga general na yan, 3-star general, matataas na mga inabot, pinaghirapan nila yan. Yung pamilya nila, yung mga matitinong general, hindi kasali yung mga Jotang Genemis na mga general na kasabwat ni Lisa. Pinaghirapan nila, nagsunog sila ng kilay ng pag-aaral nila, nagsumikap hanggang sa marating nila kung ano yung kanilang sitwasyon ngayon. Pero dahil ginagawa lang nila yung tamang trabaho nila, gugurgurin sila sa kanilang trabaho, mga kababayan. So see that? So ngayon, itong mga current issue na ito, na gusto nilang pagtakpan yung PIDEA leaks, yan po ay gawa-gawa ni Lisa. Alam mo, dadako na tayo dito sa naudlot na extradition, okay? Extradition patungkol sa akin. Habang ako ay nag-enjoy, actually ay nag-enjoy ako ngayon. Basta nag-enjoy ako sa buhay ko ngayon. Together with you, mga palangga. Ngayon, kung natatandaan ninyo, yung paaral ni Lisa Tanas, na si Taning, o may taning, yung vlogger na may taning ang buhay na nangikil sa inyo, nanghingi ng pera sa inyo para makalamon dating sipunin. Nalala niyo yung vlogger na tapos naawa kayo. Alright? Sinabi may taning ang buhay pero ngayon buhay pa. O, baka malapit na rin yan. Okay, you'll never know. Ngayon, mga palangga, in 2022, ito nakarating sa akin habang nag-emote ako dito. In 2022, nung una kong nagba-blind item pa ako about babaeng ahas. Babaeng ahas, ipinagtanggol niya si babaeng ahas, si Lisa Tanas. Wala pa yung mga issue na to, wala pa yung although yung pagpupulburon, yun nga, doon nga ako nagsimula sa pulburon dahil nga sinabi nga sa akin ng dating BFF ko. Well, actually, during that time, sa totoo lang, nung sinabi ko yung tungkol sa pulburon, it's not because doon sa dating BFF ko na tinulungan kong ibenta yung mga design niya, yung nagsabi sa akin kung sino yung supplier. Wala pa akong binabanggit na tawag dito na pangalan. Kasi nung time na yun, we are okay. Okay? Kasi ayoko nga paniwalaan yun yung dating BFF ko. Ayoko nga siyang paniwalaan nung nasa Pilipinas ako na kinukwento niya sa akin na si Joji ko ang taga-suporta ng ni Lisa man. Ilonggo kasi yun.
Yeah, si Joji ko no, ang certain Joji na hindi ko naman kilala, ang certain Joji ko no, ang nagbibigay ng pulburon. Okay, ng pulburon dito kay Kuting at kay Lisa. Siya talaga nagkukwento. Pero you know, when you guys, when you're friends, hindi mo, syempre, parang iniisip mo parang, pinagdududahan ko siya noon kung totoo ba. 'Di ba nung nasa Pilipinas ako. But ganun pa man, nag-start yung, nung October of 2022, nung binubulja ko na nga itong ano na to, itong gobyernong bangag. So ipinagtanggol ni Sandro, okay, na nakatanggap ng Rolex, okay, na nagtatanggap ng payola, ng bribe, lahat, bribe pala. That was October, nung sinabi nitong may taning ang buhay na meron daw isang vlogger na tatagilid. Was it tatagilid? Right? Tatagilid o tutumba or something like that. Ako yun. Okay? Ako yun sinasabi. Kasi, ang ginawa nila, okay, ang hindi nila inisip na ako po ay US citizen during that time. Pinagkakalat pa nga nila noon dati, yung mga dilawan dati ako ay TNT. Tapos later on, kung ano-ano lang masabi nila, di ba? So itong may taning ang buhay at saka si Lisa, at yan sila sila taer na, mga tatandem yan sila to attack me during that time. So akala nila kasi green card, Philippine passport pa ako. So napag-alaman ko ngayon na nung October pa lang of 2022, nung ako ay nagsasalta, tinatrabaho na nila ako. Tatrabahuin nila ako, mga palangga. Ito, panibagong panibagong puting ahas, na ipa-extradite ako at gagawan nila ako ng kwento. Whatever kwento para mapa-extradite ako dyan sa Pilipinas. Gagawan sila ng krimen. Okay? Remember doon sa exhibit ko dito sa anti-slap case ko na pinakita ko sa inyo few days ago, na meron doon isa sa exhibit ko, yung US passport ko na i-disseminate ng jutang ginimis na bangag na gobyernong ito sa kanilang mga trolls, na ang US passport ko ay captured from the screen. You know, screenshot. Naalala nyo yun? Balikan nyo yung anti-slap case ko. Nandyan lang sa page ko. Nandyan sa Boljakan at Maharlika Network. So, nirelease nila. So, during that time, 2022, ang plano pala nila, kung hindi ako US citizen, gagawan nila ako ng crime. Ano yung crime? Na kumitil ka ng buhay, gumurgur ka. So, ang pattern, I just realized why I'm having fun right now, yesterday, you know, nung nakarating to sa akin, na masabi sa akin, Miss Maharlika, ang pattern na gagawin sa'yo, very Teves sana, and bantag. Remember Teves na dinidiin siya yung gumurgur doon sa Digamo na yon. Ganun nila sana if-frame ako, mga palangga. If-frame ako ng whatever, kung ano man yung plano nila, na pagbibintangan nila na ako ay gumurgur ng tao. Okay? Ako ay gumurgur ng tao, mga kababayan. So yan sana ang gagawin nila sa akin. Kaya naman, eto nung July of 2022, okay, nandyan ako, di ba? Attend ako ng inauguration. Nagnangangabels na ako tungkol sa gobyerno ni Kuting. Dahil nung inappoint si Mel Robles na manager ni Taning o ni Taning. Nagdadadakdak na ako, nagkikriticize na ako nun kasi sabi ko, anong klaseng gobyernong ito? Ang mga inuupo, mga kawatan. Yung pala, kawatan talaga ang kanilang i-appoint. Okay? So kaya nga sabi ng palangga ko noon, sabi niya sa akin, that July 22 ba, 21 kami bumalik. Dapat mag-i-extend pa kami noon kasi nga invite ako ni Daryl Yap doon sa Made in Malacanang. So ang sabi sa akin ng aking mga palangga, umuwi ka na lang tayo, ganyan-ganyan. Kasi yung nga bells ko daw, nagsisimula na ako mag-criticize. Baka gawan-gawan ka ng kwento dito or something. Alam mo, itong palangga ko, never ever itong nag-fail sa mga nakikita niya. Never ever siya nag-fail. Tayo sara nga. Never ever siya nag-fail. Ngayon, balik tayo. Okay? Kaya naman pala, nung October, nagsalita si Taning na merong tutumba, tatagilid. Kasi gusto nila, mga kababayan, tatamnan nila ako for whatever, gagawa sila ng eksena na may ginurgur ka or may ganyan-ganyan ka. Very Teves and Bantag style. At sino ang author nito?
ang bangag na gobyerno. Kung ikaw ay kumitil ng buhay, okay? Kung ikaw ay kumitil ng buhay for whatever, tapos sasabihin ng mga bangag na ito, ng mga bangag nila Lisa, ay nalaman, 'di ba? Nalaman ng pulis o ng ganito, nagugumurgor ka ng buhay, eh bakit nakakalaya ka pa? 'Di ba? Meron na palang result eh. Nagkumitil ka ng buhay, kumitil ako ng buhay. Eh bakit nakakalaya ka pa? Di ba kung sa Amerika ka kikitil or gugurgur ng buhay, bakit ka pa nakakapag-enjoy, nakakapag-vlog, kahit itago mo yung location mo, pag nasa Amerika, kung kumitil ka ng buhay, palangga, kulong ka na, whatever punishment ang gagawin sa'yo. So yan ngayon ang ginagawa ni Lisa ng Presidential Communications. Lalabas sila, kaya nga sabi ko, mga kababayan, okay, buti na lang talaga, nakaalis kami ng Pilipinas noong 2022 ng July. Kasi kung medyo nagtagal-tagal pa ako doon, nagsasalita na ako mag-criticize, pwede silang gugurgur ng tao at ibibintang nila sa akin. Actually, paglabas ko pa lang sa airport, pwede nilang maglagay ng 1 gramo ng pulburon na sasabihin na si Marlica ay nagpupulburon. Liz Vergara, thank you Palangga. Yun ang intention nila. Kaya sabi sa akin kahapon, Miss Marlica, nakita mo na yung pattern. Yun ang gusto nila sa'yo. Dapat ipapa-extradite ka. Basta whatever kaso, fabricated crime. Yun ang ginawa nila kay distressed mother na pinakidnap ni Lisa sa Turkey. Okay? So yun po, kaya gigil na gigil sila ngayon sa akin dahil hindi nila magamit, even nag-file si Lisa, gumastos siya ng milyon-milyon pera ninyo. You know, yung cases na inaano ni Lisa Tanas, na sinisponsor niya, milyon-milyon yan, pera ng bayan, mga palangga. So ang nangyari, mga kababayan, pumunta sila dito sa dinala nila yung kaso nila sa Amerika kasi akala nila hindi ako lalaban. Sabi ko nga, in-underestimate ako. Akala nila iba-brush off ko lang. Para okay, ignore, ganyan, ganyan, ganyan. Pero nilabanan ko sila sa legalidad. Kaya ngayon, mga kababayan, talagang hopeless sila. Hopeless ang bangag na gobyernong ito kung paano nila ako gurgurin. Ang extradition, walang puwang ang extradition na sinasabi. The fact na hindi ako gumurgur ng tao sa Pilipinas man o sa Amerika o sa Europa, kahit saan. Wala. Okay? Kasi, mga palangga, yan ang naudlot nilang pangarap na i-extract ako dito sa Amerika. Kasi akala ni Lisa, alam mo Lisa, akala mo hindi ko alam, tanong siya ng tanong doon sa aming common friend. Kung ako ba'y American citizen na ba? Ano ba yung status ko? This is even before na nakaupo sila. Buti na lang, you know, ako kahit marami akong kakilala, hindi ako nagbibigay ng lahat ng information about me. Kaya siya litong-lito. Litong-lito si Lisa, hindi siya makakuha ng matinong impormasyon. Kaya naman, talagang nung time na yon, ginamit niya. Mga kababayan, ginamit niya ang immigration. Nakalagay yan dyan sa declaration ko, sa case ko sa anti-SLAPP. Case ko laban kay Lisa. This is not about dun sa mga designers. Case ko laban sa mga bangag. Kasi itong mga designers na to, sila lamang ay pawn, sila lamang ay mga dummy, mga proxy, dahil sa galit ni Marcos Bangag at sa akin. Dahil sa sinasabi ko sila ay talagang bangag, kawatan, smuggler lahat, kidnapper lahat. Okay. So ngayon, kaya gigil na gigil sila, di ba? Hanggang sa death threat. Okay, may bounty lahat. Kasi hindi niya ma-manipulate, although I'm not saying na hindi mo manipulate itong mga kaso sa Amerika. Of course, walang malinis sa kahit anong bansa. Pwede ang judge, pwede ang ganito, ang lawyer, pwede may mga ganong pangyayari. But I'm grateful and thankful sa lawyer ko na humawak ng kaso ko laban sa kanila. Dahil yung lawyer ko, galit siya sa mga taong, sa mga politikong katulad ng ginagawang sinisensor tayo, sinasilence tayo, mga palangga. So yan lang ang gusto kong sabihin dun about sa aking lawyer. So ngayon, di ba? Imagine nyo ang pera ng bayan, gagamitin nila hanggat sa Amerika, dito sa tirahan ko, dito, this is my home. Diyan ako pinakanak sa Pilipinas, diyan ako nakatira dati, but this is my home now. Andito na ang lahat ng pamilya ko. Kaya yung sinasabi ng mga bangag
na umuwi ka dito sa Pilipinas, sino kayo na pauwiin ako na wala naman akong tirahan dyan? Nandito ang tirahan ko, nandito ang bahay ko, nandito ang pamilya ko, nandito lahat. So, mga kababayan, dahil sa galit nila sa akin, dahil syempre nga naman, pag nasa Pilipinas ka, ang dali mong taniman ng kaso. Dahil ang kalaban mo, bangag na presidente. Tataniman ka ng kaso. Kikitil sila ng, based dun sa interview ko kay Agent Morales, dun ko nakita na, imagine mo, doon sa interview na yun, yung mga pulis na tiwali, yung isang babae o lalaki nakatambay, nagsuyosi ka lang, nagpapahangin ka kasi mainit sa loob ng bahay. Like ngayon, pag napagtripan ka ng tiwaling pulis, dadamputin ka. Tatamnan ka ng pulburon na ganito, ganun, para sa kanilang personal na interest, para sila ay ma-promote. So, ako, uuwi dyan para tamnan, kumitil sila ng buhay ng tao. Kahit 50 kitilin nila, sasabihin ako ay nagmas gurgur. See that? Yun yung galit na galit sila kasi hindi nila i-apply sa akin. Yung kababuyan nila, hindi nila ma-apply ang kadiliman nila na pwede nila ako tamnan ng kaso, kalawitin, gurgurin, di ba? Kaya yung warrant of arrest na yan, na nakipagsabuatan si Taberna, na nag-invento ng kwento, nag-invento ng address, mga kababayan, na hindi nila ako pinasagot. The fact na yung address, na former address ko, na in-expose nila sa mainstream media. Di ba? Dito sa Los Angeles. Yun ang ginamit nila sa kanilang mga cases para to what? Para harasin ako ng mga judgemonyo. Pero hindi naman sila mananaig. Ginamit nila yung Los Angeles address. Tapos gumamit pa sila ng address sa Pasig. Dr. Sixto ba yun? Yung ginamit nila? O, gumagamit sila. So, anong tawag doon? Alam nila taga-Amerika ako. Tapos nag-invento sila ng address doon. So, the target talaga, mga kababayan, para ako ay mamagshot ako. Kasi ang connotation ng mga tao, pag nakamagshot ka, convicted felon ka na, di ba? Then, kasi sabi nga ni Morales at saka ibang mga kaibigan natin, that's the process, no? Hindi porket nakamagshot ka, convicted ka na. Katulad nga ni Mr. Okada ng Okada, Manila. May mugshot yan. Sila Lisa din ang may gawa niyan. Si Tambaluslos din ang may gawa niyan. So, yun ang gusto nila para mapakita nila, ayan si Maharlika, nakamugshot. Ito yung point ko na imagine mo ikaw, nananahimik ka. OFW ka, nananahimik ka, o saan ka man. Yung kapitbahay mo nagalit sa'yo. Nainggit dahil maganda, maayos ang buhay mo. Gumawa-gawa siya ng kaso. Nag-invento siya na wala kang kamuwang-muwang. Maaring nangyayari na ito, mga palangga. Okay? Walang kamuwang-muwang si Juan de la Cruz. Tapos pag uwi mo, may warrant of arrest ka na. Mamamagshot ka. Wala ka pang pera. OFW kasi pinadala mo na lahat ng pera mo. Ang bitbit mo na lang maleta. Dadamputin ka sa airport nang wala kang kamuwang-muwang dahil sa bulok na sistema at bulok na batas, bulok na mga tao na nasa gobyerno. Wala kang kalaban-laban na Juan de la Cruz. That's why hanggang ngayon, I'm fighting for you. Pero sabi ko nga, hindi ako mapapagod araw-araw. Kahit nasa bakasyon ako, kahit na nag-i-enjoy ako, kahit nasaan man ako lupalop ng mundo, I'm not gonna stop. Kasi ako ang number 1 na biktima nila na pilit kong nilalabanan. Kaya sabi ko nga sa inyo, inadya ng Diyos na mapadpad ako sa Amerika kasi ito para magising ang Pilipino. Parang ginamit ako as an instrument para labanan ito. So, ito yun. Pansinin nyo. Bakit sinasabi nila na ganito? O ba't di ka umuwi dito? Ang tapang-tapang mo, bakit di ka umuwi dito? Hindi ka ba pwedeng maging matapang kahit nasa Amerika ka, sa Europa ka? Kailangan ba pag matapang ka lang, nasa Pilipinas ka lang, ganon? Ano yung message na sinasabi nitong mga bangag? Matapang ka lang kasi nasa Pilipinas ka, umuwi ka dito. Kasi gusto ka nilang gurgurin. Tatamnan ka nilang kaso. Di ba kaya naman nilang magpunta sa Amerika, magbayad ng millions of money, pera ng bayan. Di ba? Para dito, para kasuhan ka ng kung ano-ano. Dito kayo lumaban. The fact na dito ako nakatira, US citizen ako, bakit mo ako dadalhin dyan? Bakit ako gustong papuntahin ni Lisa Bangag dyan? Kasi gusto niya akong ipagurgur. Kasi galit na galit dahil bangag na bangag si Matos Jr. Kaya nga itong si Romy Enriquez na yan at saka si Picoy, definitely alam din nila yan.
Okay, alam nila na si Marcos Jr. ay bangag. Kaso itong si Romy baka natakot lang at yung General Santiago na matanda do'n, 'di ba sinabi ni Morales kahapon sa interview natin na nung 2014 ay hiningi ni General Santiago na 'yan na tiwalidin yung kopya ng folder na kung saan nagbabangag si Marcos Jr. para daw i-PR niya kasi mabait naman daw si Kuting. Sabi daw niya kay Morales, "O asan na yung folder?" Ganyan, 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 na si Marcos Jr. ay bangag na bangag. Ano sabi ni Morales? "Nandoon sir sa PIDEA, nandoon yan sa report." 'Di ba? Yung General Santiago din, alam na niyan kasi ipi-PR na kay Kuting para magkapera siya. Yun yung understanding ko. Sabi, anong PR? Sige nga, para pagka-PR-an, pagka-perahan. So, ganun yon mga kababayan. So, ngayon, kaya galit ang mga jutang genius na mga VO na patay goods, na mga walang dangal, kahit yan palunukin ni Kuting na, ulitin ko, kahit ipalunok ni Marcos Jr., ang kanyang jetlog na kasing laki at kasing sangsang ng naphthalene balls, lahat ng mga nagtatanggol sa kanya, lahat ng kabineta niya, lulunukin yan. Tama si Morales, kahit pakainin sila ng tae, painumin sila ng ihi ng mga bangag na positive sa Coca-Cola, mga palangga, lulunukin nila yan. Ganun ang mga taong walang prinsipyo, walang pagmamahal sa bayan, kundi pang personal lamang na interes. Kaya kahit anong paninira ni Lisa Tanas ni Marcos against me. Okay, mga palangga, hindi tayo hindi yan sila magwawag kasi tayo ay focus sa pagiging bangag-bangag ni Marcos Jr. at ang pangkikidnap ni Lisa. Isa doon sa mga finloat na mayroong floating status right now na pinost ni Attorney Vic. I hope magsalita ang isang general doon na inutusan ni Lisa para mangidnap sa isang distressed mother. Imagine mo may presidente kang bangag, kidnapper, smuggler, Judictus Benedictus, lahat na. Kaya nga mga kababayan, andyan kayo, nakikinig kayo, hindi ako uurong kahit ano pang mga kasong ibato niya dito. Sa Amerika, sa UN, haharapin ko yung mga jutang genimis na yan. But not in the Philippines. Unang-una, that's not my home anymore. My home is here. Kaya gusto ni Lisa ako umuwi, sa airport pa lang, dadamputin ka na, 'di ba? Madami katulad ginawa kay Morales, 'di ba? Thursday, may warrant of arrest siya, wala siyang kamuwang-muwang, nag-bail siya. Tapos the next Friday meron na the next day meron na naman siyang warrant of arrest. Kasi ang intensyon, buti na lang nagawa niya ng paraan. Ang intensyon para again ma-mugshot ka talaga at maipasok ka sa selda. Yan ang gusto nilang gawin. Ipasok ka sa selda para what? Painumin ka ng pangpa-heart attack. Narinig nyo yan sa conversation ni Picoy at ni Romy Enriquez dun sa CCTV. Papainumin ka ng whatever na magkaroon ka ng heart attack or sabi nga ni Morales, pwede kang jatawin sa julo para sabihin na dulas ka. Yan ang gusto nila, kaya pauuwiin nila ako mga palangga para gusto nilang ako'y gurgurin ni Lisa sa pamamagitan ng gagawin nilang legal yung pagiging manggugurgur nila. First, kasuhan ka, warrant of arrest, dadamputin ka sa airport, mamagshot ka, ipapahiya ka. Okay? Pagbibintangan kung sino lahat yan, baka kumitil pala tunay na mga tao, kikitilin nila ipagbibintang sa'yo. Baka doon pa lang sa airport, tatamnan na ako ng isang bag na pulburon at paparabasin na, pulburon ka ng pulburon, ikaw pala yung may bitbit na isang bag na pulburon. You know, sa Pilipinas, wala nang batas dahil bangag ang presidente nyo. Bangag ang nagpapatakbo na si Lisa. Kaya you have to make up your mind. Gumising na kayo mga kababayan. So ngayon, okay, ang gagawin nila dahil kunyari, let's say Monday, okay? Ganito, let's say Monday ako dumating ng Pilipinas. O, 'di ba? Monday, so may naka-ready pala akong, sabi ko nga 1 milyon na warrant of arrest. Naka-bail ka, nakawala ka na naman. Kumbaga, nakapagpiyansa ka na, syempre pina-process. Ito na naman. Meron na naman. O araw-araw meron kang warrant of arrest. 'Di ba yung sabi ni Morales na pwede naman pagsabay-sabay yun. Nakikita naman yun sa system na kung 50 o 100 ang warrant of arrest mo, bakit hindi mo pasagsabay-sabayin? Kasi the intention is to gurgur you, to harass you. 'Di ba? Then Scorpion. So ano ang nakikita nyo dito? Talagang ang bangag na gobyerno, ang mga Adictus Benedictus,
gugurgurin ang kinabukasan ninyo. Wala silang pakialam kung may anak ka, may pinapaaral ka, wala silang pakialam sa buhay niyo. Wala silang pakialam sa future ninyo. Ang gusto lang nila mang-abuso. Ang gusto nila manggurgur, mag-enjoy sa favorite ni Kuting na pulburon. Mag-enjoy si Lisa sa pangingidnap sa mga taong sumasalungat sa kanya. Yan mga kababayan. Kaya yung extra extradition na gusto nila nung 2022 pa, hindi sila nagwagi. Sinabi rin yan ni Taberna sa article ng PEP. Okay? Sinabi yan sa PEP at was it ano pa ba yun? Basta nakalimutan ko ba dyan. Nakalagay yan sa exhibit ko. Na ang sabi ni Taberna, makikipag-ugnayan sila sa DFA at immigration at sa US Embassy. See that? Yan kasi ang utos ni Lisa. Nasabihin ni Taberna, nakita nyo naman, magkasabwat sila dun sa audio na inilabas ko nung naglavia-lavia sila. 'Di ba? Yung tungkol kay Attorney Vic, Vic is finally out, da, 'di ba? Yun ang usapan nila na sasabihin ni Taberna na makipag-ugnayan sa DFA, sa Immigration at US Embassy para i-extract ako. Another term of extract is kikidnapin ako mula Amerika papuntang Pilipinas para gurgurin nila ako. Kung hindi nyo pa maintindihan yan, mga kababayan, mga karian, kasundaluhan, kamadrehan, katitseran, lahat po kayo. I know, may mga puso kayo. I know hindi kayo masasamang tao. Kung meron mang masasamang tao, yung mga nasa Malacanang. May mga pamilya kayo, mga sundalo, mga pulis. Nakita nyo yung ginagawa sa akin, for sure. Kayo dyan sa NBI, sa DOJ na matitino, you can search. May access to. Kung ilan ang warrant of arrest na meron ako dyan. Huwag kayong magpaka-under, magpaka-traido, huwag kayong magpakabulag. Kung kaya nilang gawin sa akin na dating ako ang tumulong, isa ako sa sabi naman nila akong pinaka-loyalista sa lahat ng loyalista, sinabi yan ni Amy Marcos, sinabi ni Kuting, sinabi ni Lisa Tanasyang. Kung kaya nila akong gurgurin, sino kayo? Na ako'y ang ginano nila mga kababayan, sino kayo? So kailangan ng mawakasan itong mga bangag na yun. Kung kaya kayong maliitin, babuyin sir, kayong mga general. Nung bata ako, ang taas ng tingin ko sa mga taong naka-uniform, even ngayon yung mga matitino. Kasi kung di na itatanong, nung ako'y kabataan, pangarap ko maging sundalo at police din nung kabataan ako. Kaso lang, iba ang naging landas ko. 'Di ba? Hindi na napuntang alindog ko diyan. Baka kung napuntang alindog ko diyan, baka iba story ko, mga palangga. Baka, well, anyway. Chino Mera Bueno. Nagurgur ang signal. Oo nga eh. So ngayon, mga palangga, gusto na nilang matapos itong issue. Jomat, itong issue sa PIDEA Leaks. Kasi talagang paranoid na yung mga to. Imagine mo, paulit-ulit, di ba? Gumagawa sila ng panira kay Morales, panira kay Maharlika. Ito lang gusto kong sabihin. Alright, sa inyo. Kung si Maharlika ay kumitil ng buhay, yun yung gusto nilang ipakalat no? Kumitil ng buhay, tapos si Morales, ganito, ganyan. Bakit? I'm enjoying my life. I'm enjoying my liberty. Mga palangga, I know you are smart enough. Especially in the US. Sa Pilipinas, mahirap ang batas dyan dahil bangag nga. Ang taong nag-commit ng high crime, katulad ni Lisa na nangidnap, katulad ni Marcos Jr. na pinoprotektahan ng mga smuggler, sila mismo ang smuggler, hindi ka makakalusot lalo na kung may ebidensya. Kung may ebidensya na nai-release sa Department of Justice, sa police, o sa police, hindi ka makakalusot, hindi mo mai-enjoy ang liberty mo kung ikaw ay kumitil ng buhay. Kung ikaw ay gumurgur, kung whatever man, hindi ka po makakapag-enjoy ng kape habang pinapanood mo ang island ng Florida.
'Di ba? Habang pinapanood mo ang karagatan ng Coco Cay, 'di ba? Hindi ka makaka-enjoy habang nag-e-emote ka sa Bahamas, you know what I mean? Kasi sa kulungan ka babagsak. Yun lang. I know you are smart enough. Walang hustisya na ngayon sa Pilipinas. Malungkot man, pero hopeless na hopeless ang Pilipino sa kamay ng mga sindikato, ng mga mafia, ng mga bangag. Okay? Ram Ram, I will always love you, CC. Ma'am, fabricated extradition, I love that, versus extra addiction, sabi ni Dance Scorpion. Exactly, palangga, Dance. Dance, hindi ka talaga natutulog. Mukhang, mukhang angel kita. Alright? So ngayon, okay? Opep Lulugay. Thank you, mga palangga. Okay? Ano pa? Kaya nga ito, okay, sabi sa akin itong ano, ma'am, nailabas na yung yung pera kapanira sa iyo. Anong next? Sabi ko papalabasin nila, nagmasgurgur ako. Wala na eh. Sana sila, kumbaga nagpalabas na sila ng mga kasinungalingan na nangingitil ng buhay. Ano yung susunod? Sige nga, ano pa yung pinakamasunod? Lahat pinalabas na nilang, lahat ng si Maharlika is ganito, ganyan. Ganyan nga. Ano pa yung kasunod? Nailabas? Wala na. Kasi hindi naman naniniwala yung taong bayan kay Lisa at saka kay Marcos Bangag. Saan ka makakakita? Gumurgur ka ng tao. You're enjoying the Coco Cay and the Bahamas. Hello? O mamaya papakita ko sa iyo yung kagandahan ng lugar kung nasaan ako. Baka dito ako magpapakulong sa Coco Cay. May taga Coco Cay ba dito? Okay. Sabi ni Eunice, last resort na nila yan. Kaya nga, sabi ko nga, ang dami nagme-message sa akin, Ms. Marica, ganito, ganyan. Take it easy, darling. Sabi, let's focus to the PIDEA leaks. Let's focus dito sa pagbabangag ni Marcos Jr. Hindi ka na magtatagal, Marcos Jr. Sa ginawa mo dito sa mga general na to, hindi ka magtatagal. I'm telling you, hindi ka magtatagal. Kayo, hindi papayag ang taong bayan na bangag ang manatiling nakaupo dyan. Okay? Sabi ni Dan, si Bangag Abalos is the one planted the evidence. Si Bangag Bonjing Rimulya is the one who planted the cases. Exactly. Yung kay Bantag at kay Tebes, yun ang pinaka-example na tinamnan sila na wala silang due process. Yung kay Kiboloy, kay Pastor Kiboloy, na pag-invento nila, pagkuha nila ng mga fake witnesses, yung mga kasong lumipas na, na nasettle na yung iba o hanggang ngayon inaasikaso ni Pastor Kiboloy. Si Lisa lahat yan, si Bangag lahat yan. Kasi nga sinabi nga ni, 'di ba, ni Morales, kasi nakaintindi siya ng batas. Yung mga ganyang klase, mga warrant of arrest na yan, yung mga kasong panggigipit na yan, under yan sa executive branch. Ang DOJ is under the executive branch, piniliwanag niyan, panoorin nyo. Kaya lahat ng mga nangyayaring panggigipit sa atin, ang seminay sa inyo, yan ay lahat galing kay Lisa Araneta Marcos na isang bangag. Mga palangga, nasabi ko na ang lahat ng kademonyohan ng mga taong ito. Kulang siguro kung makikita lang natin yung kanilang ano tawag dito, yung mga sungay nila, pati kipay siguro ni Lisa may sungay. Kung diyan natin pagbabasihan yung kasamaan ng sobrang sama ng tao, pati jinggiling-linglig niya mayroong sungay, mayroong tinik. Lahat, pati kay Kuting, pati yung naphthalene ball ni Kuting, naphthalene balls, lahat may mga sungay na katusok na ganyan. Ganun sila kasama. You imagine that, mga kababayan. Ganyan sila masamang damo. Ngayon, sugo ng satanas, sabi ng mga taga-GFF. Kasabwat si Mayora Spaghetti against Kong Tebes, sabi ni Tita Manel. Ayun na nga. Balikan natin si Rowena Burden. Sino ba kalaban ni Rowena Burden? Ano ba ang mga in-expose ni Rowena Burden? Yung pakikipag-tsuktsakan ni Gwen
Garcia, in-expose na yon. Yung mga corruption nila. Then bago siya natsugi, merong threat na ginawa yung kapatid ni Gwendolyn Garcia. Then, na-issuean ng warrant of arrest, pinala nila ng kaso, na-issuean ng warrant of arrest si Rowena, then dinampot, then after nalaman na lang natin, inatake sa puso. Cardiologist yun. Inatake sa puso. Kaya nga, sabi ko nga yung kamag-anak noon, I hope, I don't know, baka takot din sila, alam nila na wala silang magawa. So, ito yung larawan, doktor na yun. Si Rowena Burden. Kahit papaano, nakita ko yung Instagram niya, may pera. Kayang lumaban. Pero nategi, nabilis sa kanyang buhay. 'Di ba? Ako since 2022, patuloy ang focus ko tong bangag na ito, buhay pa rin ako ngayon. Kasi wala ako sa Pilipinas. Hindi nila kayang akong gurgurin o painumin ng pangpagurgur. Kaya sila galit na galit. So diyan sa Pilipinas, lahat ng taong mapagtripa nila, pwedeng gawin sa inyong gurgurin kayo. Sabi nga ni Picoy, 'di ba? Hindi na lang bang ang pagtitigi ng tao ngayon, pwedeng atake sa puso through pagpapainom ng venom ni Lisa. Okay, you know what I mean, 'di ba? O sagasaan ka or something. So yan ngayon, kaya sabi ko, mga kababayan, kanina sabi ko sa mga kaparian, men and women in uniform, lahat kayo mga Pilipino, I know you are smart. Filipinos, matatalino. Lagi niyong sinasabing proud Pinoy kayo, but wala kayong gagawin dito sa nangyayari sa Pilipinas, sa bangag na gobyerno. Magpapaniwala kayo na haka-haka lang ang kahirapan. Kumbaga, parang sabi, katang-isip lang ang kahirapan. Eh yun naman pala, mayaman pala lahat ng Pilipino. Kung yan ang narrative ng mga VO-VO, ng mga bangag, nakatang-isip lang o gawa-gawa o haka-haka lang ang kahirapan, bakit tayo may OFW? Sana pala, kung mayaman na lahat, I mean, not really mayaman, yung may pera na, dapat nag-uwian na kayo mga OFW. Kung maganda pala Pilipinas, dahil yan ang gusto nilang isaksak na mga bangag sa inyo. Kasi daw, punong-puno ang mall. Bakit gumagastos pa muli ang gobyerno para dito sa jutang ginimis ng mga anti-poverty na yan? At hindi lang iisang ahensya yan, dyan ang DSWD at Anti-Poverty Commission something, 3 yan, na sumisweldo, okay? Na sumisweldo sa kaba ng bayan. Ang DSWD ba yan, yung mga ayu-ayuda nila, hindi pala tayo naghihirap eh. Bakit tayo nagbibigay ng ayuda? Kung lahat kayo ay well-off, mayayaman. So that's why, umaapila po ako sa puso ninyo. If you are for your family, if you are for your country, kung kayo po ay matitino, maiintindihan niyo ako. Pero kung bangag kayo at sarado ang utak or nakikinabang kayo sa bangag ng gobyerno, hindi po talaga kayo maaantig. Kasi nakikinabang kayo eh. Okay? Or mga cabinet secretaries, yung mga asawa kayo, mga buwaka ng inang mga asawa ng mga cabinet secretaries, katulad ng asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., nakasabwat ni Lisa para dukutin ang distressed mother sa Turkey at ang kanyang mga anak at nagdagumpay sila at ang 2 bata na minor de edad nasa Pilipinas na kidnap nila. Maiintindihan niyo ako. Ano ba ang mapapala ni Maharlika dito? Ha? Lalabanan ang mga bangag na ito. Na pwede naman akong manahimik lang. Enjoy ko na lang yung buhay ko. But I chose to stand up for you, for my rights, for your rights, and for the Filipino people kahit kapalit ng aking buhay. Sabi ko, kahit sa muling patak ng dugo ko. At wag na wag questionin ng mga bangag, okay, na matapang lang ako kasi nasa Amerika ako. Sabi ko nga, hindi ka ba pwede magtapang kahit nasa ang bansa ka? Nakita nyo? Gusto nila sa Pilipinas lang para madali ka nilang gurgurin. Wala na pong hustisya sa Pilipinas. Hanggat bangag, halos lahat yung mga kabinete ni Marcos, mga bangag. Yung mga nakapaligid sa kanila, kuha lang ng kuha ng pera, smuggled ng smuggled. Mga kongresista, senador, nakita mo naman si Jinggoy, si Escudero, si Zubiri, lahat doon. Halos,
wala silang pakialam sa inyo. Hindi man lang mabigyan ng proteksyon. Okay? Hindi man lang mabigyan ng proteksyon si Morales na ano yung kanyang buhay. Pero nasa batas din na siya dapat ay binibigyan ng proteksyon bilang isang mamamayang Pilipino. Ni walang security, ni walang communication ng government to protect him. Why? Kasi ang kanyang actually hindi siya nag-expose eh. It's just so happen yung in-expose kong papel, ang nakalagay doon si Bangag Jr. See, mga kababayan, I hope gumising kayo. Nakita nyo na, gusto nila akong gurgurin, pero lalaban ako palangga. Sa legal man o kahit physical. Kung sa bingid man, dumikit sila sa akin, may ako. Papalunok ko to. Dumikit sa akin, si Lisa, lulunokin niya to. Sa kipay ko to ipapasok, hindi sa bunganga niya. I'm serious. Hindi pwedeng hindi natin ipagtanggol yung sarili natin. Lagi na lang matakot kasi mayor, kasi si Banga, ganyan-ganyan. Kailangan nating ipaglaban. Ang tagal na nating inapi. Sinasabi ko nga, tuwing December 30, okay? Tuwing 4th of July, di ba? Tuwing June 12, okay? Nagsiselebrate tayo ng araw ng kalayaan. Malaya ba tayo? Malaya ba kayo sa mga bangag na ito? Hindi. Walang malaya na Pilipino. Kailangan nating tumayo, tumindig. Kailangan nating maging maisog. Wawakasan natin ito kasama ang mga general na finloating nila. Kasama ang mga pulis na tinanggal nila. Kasama ang mga kawani ng gobyerno na tinamnan ng kaso ni Lisa ng Bangag. Kasama kayong lahat. Ang mga teachers. Lahat, nurses, doctors, mga doctors dyan sa Department of Health na minanipula ni Lisa, tinamnan ang mga fabricated cases. Marami kayo, marami tayo. Tatapusin natin ang laban, tatapusin natin ang bangag na ito. Sabi ko nga, kahit ine-enjoy ko ang karagatan ng Coco K, Cocomelon, mga palangga, lalaban tayo sa mga bangag na ito. Doon po sa mga nag-aalala sa akin, you know what? Sabi nga ni Morales, emotional siya nung ano niyo yung na-receive niya yung mga email niyo. Ako din. Ang dami. Malate lang ako ng vlog, malate lang ako ng bonggang-bongga. Ang daming message na nag-aalala kayo. Mga palangga, from the bottom of my heart, I know mas maraming nagmamahal sa katotohanan. Hindi niyo ako kailangang mahalin. Katotohanan lang ang mahalin niyo actually. Ipaglaban niyo lang ang inyong pamilya. Ipaglaban niyo mga sarili niyo, yung bayan niyo. Yan ako. Ako, growing up, sa Pilipinas, alam niyo yan. Nakikipagboljakan ako. Mapapisikal man, mapabunganga man. Lalo yung bunganga. Lalo yung ngangabels. Pero physical din. Walang umapi sa akin growing up na hindi ko ginupakan. Ngangabels man o kamao. I'm telling you. Wala akong matandaan na kamag-anak ko o kaibigan ko na diyurakan ako, nilait ako na hindi ko ginombag. Kasi tumayo ako sa katotohanan. Lumaban ako sa bulok na sistema ng ating bansa. Alam niyo ang kwento ko noong 2015 pa lang. Mapunta ako sa Social Security Office, bangko, whatever. Ang ngangabels ko, hindi yan nagpapaapi, hindi yan napipigilan. Sa mga pampublikong mall, sasakyan, jeep, pag may inaapi, kahit hindi ako, tumatama ang kamaong ito. Kahit sa kipay ni Lisa, kakabugto mga palangga. You know what I mean? Hanggat nasa tama tayo. Yun lagi ang tinuturo ko sa mga Jonakis ko noon. Wag na wag kang magpapaapi. Kahit sa eskwelahan, kahit saan. Kapag pinisikal ka, 3 ang ibalik mo para tulog agad. So, hindi ka naaapihin muli. Totoo yan. Yan ituro niya sa mga anak niya. Huwag yung sorry po, ganyan-ganyan. No. Kasi pag pumayag kayong apihin kayo ng isang beses, masasanay sila.
even in my corporate moment sa Pilipinas, nung nagtatrabaho ako sa opisina, nanghamon ako ng jugjugan. I'm serious. Alam niyo na mga ka-office mate ko dati, even mga classmate ko na nakasama ko sa trabaho. Nanghahamon ako. Inaawayin mo ako, may problema ka sa akin. Doon tayo sa rooftop. Kamao sa kamao. You know what I mean? Kasi, nakita ko yan, bata pa lang ako, growing up, kung paano tayo apihin ng mga taong nasa gobyerno. May mga taong koneksyon sa barangay, sa mayor, sa gobernador, sa kongresista. Nakita ko yan. So we have to end this bangag administration. Tapusin na natin to mga bangag administration. This is your fair lady, Maharlika. Thank you palangga. Thank you sa mga nag-worry sa akin. I'm still alive. Okay? Malit ma ako ng konti, antabay lang kayo, I'm still alive. Di ba mga kababayan? Lalaban lang tayo. Sa ngalan ng katotohanan, this is your fair lady, Maharlika. Hindi magwawagi ang bangag na gobyernong ito. Andito ako, instrumento na ginamit ng Diyos para i-expose lahat ng kababuyan at kasamaan at kaitiman ng gobyernong bangag. Thank you so much.